Kaming mga Katoliko ay laging naaakusahan na nagdadasal ng vain repetitions o ng paulit-ulit kapag nagro-rosaryo. At ayon sa mga bumabati ko sa amin, ay ipinagbabawal daw ito sa Biblia. Di ba nga, do not use vain repetitions ayon sa Matthew 6 verse 7? E di, bawal ang rosaryo. Pero teka lang, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 3 solid reasons kung bakit pwede at makabuluhan ang magdasal ng paulit-ulit na rosaryo. At sa dulo ng video, promise, magugulat ka kung gaano ito kabiblikal at makikita mo na ang pagdadasal ng rosaryo, hindi ito ang pinagbabawal ni Jesus sa vain repetitions. Alright, simulan na natin sa reason number 1. Ang paulit-ulit na dasal ay biblical. Ayaw mo maniwala? Basahin natin ang Matthew 26:44. Sabi dito, He went away and prayed for the third time, saying the same words. Sino kaya ang nagdadasal ng ganito? Well, si Jesus lang mismo sa Garden of Gethsemane. Si Jesus ay nagdasal ng paulit-ulit gamit ang same words. So kung si Jesus nga ay nagdadasal ng paulit-ulit, bakit hindi pwedeng gayahin ito ng mga Katoliko? At bukod kay Jesus, tignan nyo itong dasal ng mga living creatures sa Revelation 4 verse 8. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to sing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. And sa mga salmo mismo ay maraming lines na inuulit-ulit. Halimbawa ay sa Psalm 136, kung saan inulit 26 times ang phrase na, For His steadfast love endures forever. So lumalabas na hindi intrinsically evil o walang masama sa repetition of prayer kung ito ay galing sa puso, hindi sa bibig lang. Pero kung di pa kayo convinced, ito ang reason number 2. Ang rosary ay meditation, hindi vain repetition. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 6 verse 7, Do not use vain repetitions. Take note sa salitang vain. Hindi repetition ang mali. Ano ang ibig sabihin ng vain? Hindi yun yung ugat sa binti mo ha. Close, pero iba ang spelling nun. V-E-I-N yun. Saka kung namumutok na ang varicose veins mo, baka fungi na yan. Itrosid mo na yan. Huwag mo nang patagalin. Proceed na kaga. Ang meaning ng vain, V-A-I-N, ay walang kwenta or meaningless. Ang rosaryo ay hindi walang kabuluhang dasal. Ito ay meditation sa buhay ni Kristo at ni Maria. In fact, para kang nagbabasa ng Bible sa puso at isipan mo tuwing nagdadasal ka ng rosaryo. Dahil kapag nagdadasal ka ng rosaryo, kailangan mong pagnilayan ang mahalagang yugto sa Gospels sa bawat misteryo. Habang sinasambit namin mga Katoliko ang mga Hail Mary, ang isip naming mga Katoliko ay nakatuon sa misteryo ng kaligtasan, the life, death, and resurrection of Jesus. Kaya para itong background melody habang ang puso mo ay nagninilay sa misteryo ng Diyos. Parang sa love song, kahit paulit-ulit mong kantahin, hindi ka nagsasawa kasi mahal mo yung kinakantahan mo. Which leads us to reason number 3. Pero bago ko banggitin ang reason 3, kung para sa iyo ay makabuluhan ang ganitong mga videos at hindi vain, baka naman pwedeng pa-hit ng subscribe button below. And of course, paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Kumusta? Bilang Katoliko, ano pa ang na-encounter mong batikos sa iyo? Ilagay mo sa comments at subukan nating gawan ng video. Alright. Reason number 3. The rosary is an expression of love. Kung may mahal ka, di ba, minsan, paulit-ulit mong sinasabing, I love you? Hindi ka naman sinasabihan ng jowa mo na, vain repetition yan! Ganon din ang Diyos. Kapag inuulit-ulit mo ang pagdasal ng rosaryo, parang sinasabi mo, Lord, I love you, thank you, and please help me. Paulit-ulit kasi sincere ka. Love repeats itself. And that's what the rosary is. Love in repetition. At rin-recommend pa mismo ni San Pablo sa 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi niya, Rejoice always. Pray without ceasing. In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. At minsan talaga, kapag nagpe-pray ka without ceasing, meaning walang humpay, unless si Shakespeare ka na magaling magkatha ng mga salita, mauulit at mauulit mo ang iyong sinasabi sa Panginoon. But don't worry, hindi masama ito
as we discussed in our video today. Pero ano nga ba ang kinokondena ni Jesus nung pinagbawal niya ang vain repetition sa Gospel of Matthew? This is best explained by Catholic Answers apologist Carlo Broussard. And I quote, "He was condemning Gentile prayers, which were meaningless or mindless repetitious prayers, as the Greek word batalogesete suggests. The Gentiles recited prayers only to appease their gods. They were, as the Revised Standard Version translates it, empty phrases, having nothing to do with expressing one's love for and trust in God." Ang ibig sabihin niyan ay ang pinagbabawal ni Jesus ay ang paggaya sa mga pagans na nagdadasal ng "Ahayaw, ahayaw, ahayaw." Kaya next time, kung may magtanong sa'yo, bakit kayo paulit-ulit magdasal habang nagro-rosaryo? Sabihin mo lang, kasi si Jesus din nagdadasal ng paulit-ulit. At sa bawat Hail Mary, hindi ako bored. In love ako. We did many Catholic apologetics videos in this channel. Search nyo lang yung channel. Here's one, Bakit Pwedeng Kumain ng Dinuguan? Click nyo lang ang link right here.